Salamat, Pastor Louie. Once again, maayong hapon. Nalipay ba mo nga nakasimba ta? Ang uban na subo? Wa malipay. Ibutang sa imong kasing-kasing nga ang Ginoo nato, kung ang tao dili siya mangita og Dios, alkansi ang tao. Kay ang Dios di siya mangitag tao. Kabantay mo kita nga mga tao, mangita tag tao para malipay ta, labi nagjukiro, no? Gusto nato nga mauba nato siya, kay kung naa siya, murag mangislit gyud atong mga naong og kinatawa. Ngano man, kinahanglan man tag magpalipay nato. Kabalo mo, ang Ginoo wa siya kinahanglan mangitag maglipay niya. Kay siya may tinubdan sa tanang kalipay. Kita mangita ta para matagbaw ta. Pero ang Ginoo nato, dili siya mangita og katagbawan because He is the source of all satisfaction sa life. Ibutang sa atong kasing-kasing nga kaning pagsimba, when God created man, gihimo niyang tao ba? Gihimo niya, kitang tao. Tulo ka butang nga gidesign niya ang tao, ngano iyang mong gihimo ang tao. Una, para magsimba niya. Ikaduha, para mangalagad niya. Ikatulo, para maghimo og mga butang nga gikahimutan niya. Mao na siya. Muna kaning pagsimba, dili unta ni siya burden sa tao. Ang madungog ninyong pagsimba, kalipay. Manimba na ta. Kay base ugma, di nakakasimba. No? Naipanghitabo karon ganinang buntag alas 5 sa Quezon. Overview sa Quezon. Na landslide. Kaingon ko ba, nga nung gitiming yun ang landslide, nga nay niagi nga bao-bao? Hasta karon uban, gipangita. Muna iyon ko sa inyong pastor, unsay nakita nato sa atong palibot, pwede mahitabo sad sa ato. Pwede sad mahitabo sa ako, mauli ra ba kog bukid nun? Pwede sad mahitabo diya sa imo. Ingana ra yun. Ang kinabuhi nato sa kalibutan, mga Kristohanon, busa karon nga hapon, kung naamay pinakamalipayon nga tao, ikaw. Ngano man, naapakay panahon makasimba sa Ginoo. Amen. So manindog ta karon nga hapon og balikan nato ning Henesis 45 verse 28. Usa lang ka bersikulo o human nato pagbasa sa usa ka bersikulo, kuhaon nato ang atong gihimo nga title. Actually, continuation ni siya sa akong wali kaganina, pero dili na nato to balikan ang point number 1. Point number 2 na sadta. No, sa amo manggod mga Kristohanon, nganong ang akong wali sumpay-sumpay, kay lagyo kay ang mga balay na ami sa tunga-tunga sa katubhan, unya ang mga Kristohanon, maniud to lang. Pagkaalauna, magsugod na sad migsimba. So, ang akong point number 2, nasa hapon. Kung di pa yun mahuman, point number 3, next Sunday na sad. Pero pagka Merkules, dili na nako to isumpay, kaga-series ko sa mga butang nga pwede matun-an sa dagang mga Kristohanon. Pwede ba nato dunganan og basa ang usa ka bersikulo, Genesis 48 verse number 28. Ready? Read. And Israel said, "It is enough. Joseph my son is yet alive. I will go and see him before I die." So karon nga hapon, ang title sa atong mensahe, ang gisulti ni Jacob, I will go and see him before I die. Mag-aampo ta, amahan nga langit nun, dalaygon ka ni ini nga takna sa kapunon. Salamat sa corporate nga panagtigom nga pinaagi ni ini. Makapakita kami sa among pagtuo kanimo nga naila namong among Dios. Maka-express kami sa among gugma diha nga na kanimo. Lord, salamat nga karon nga hapon nakasabot kami nga ikaw nga Dios, angayan ka simbahon, angayan ka alagaran, angayan ka buhatan sa mga butang diin imong gikahimutan. Sa makausan, naghangyo ko sa imong pagpanalangin nga imo sabko o Dios nga kaluy-an, gamiton nga maging instrumento nga ang imong pulong mahimong pagtulunan na usab sa among kinabuhi nga mahimo nga
magiya ka namo sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi ug mahimo kaming magtutudlo usab ngadto sa uban. Tuguti Lord nga karon nga hapon mahimo na sad ning usa ka valuable nga kahaponon, usa ka memorable nga hapon tungod kay ang pulong magpadayag na usab kanamo sa kahibulungan nga kamatuoran o sa pagpadayon namo giyahi kami ubani kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you ug pwede na mo makabalik sa paglingkod. Ang atong mensahe karon nga hapon mga Kristohanon, gusto lang nato ipadayon ang pwede nga mga butang atong matun-an, no? O usa sa mga gihimo nako nga introduction kaganina, ang istorya. Asa nato nakuha kana nga istorya sa kinabuhi kana ni Jacob. Ang amahan ni Joseph. Okay? So kitang tanan aware ta ana nga story balik-balik gikan sa mga bata. But those story nga atong ma-learn na ay mga butang nga pwede sad nato ma-apply ug matun-an sa atong kinabuhi nato. Usa nini nga kamatuoran kaning gitawag kamatayon. Walay tao dinhi nga dili ka moingon di ka mamatay. Amen? Kitang tanan mamatay. In fact, bisag kitang tanan mamatay, ang kamatuoran dili ta gusto mamatay. Mamatay ta, di ta gusto mamatay, pero mamatay magyud ta. Pero ang nindot diha nga tagaan nato og panguna-una nga kung mamatay ta ba? Di ba? Kung moabot sa ato ang kamatayon. Busa ang istorya, dugay nga mga panahon wala na gyud kabalo si Israel or si Jacob kung unsa nay nahitabo sa iyang anak. Kay ang iyang nahibalan namatay na gyud si Joseph. No? Namatay na gyud siya. Kay maunay gisulti sa iyang mga anak sad nga uban, pero niabot ang grabing gutom mga Kristohanon sa ilang area. Apil ang lugar nga Kanaan kay dito man sila nagpuyo ug nakadungog sila nga dito sa Ehipto. Tuwa dito ang naay murag maura nga lugar nga wala gyud crisis. So, decided nga moadto dito sa iyang maigsoon pero gibilin lang nila si Papa Jacob. Mo na istorya no? At the same time, gibilin sad nila si Benjamin. Actually, katong pagbalik nila, gidala na to nila si Benjamin because Benjamin was requested by his brother, not knowing si Joseph to ang nahimo. Pag-abot nila dito, ang ilang nakaplagan nga, ang ila di ay igsuon nga gibaligya, maunay gobernador. No? Maunay gobernador. Unya, sa dihang nagmaisugon gyud si Joseph nga iyang sultian, ang iyang mga igsuon, kay siya ra may nakabantay. Wala nakabantay to ilang mga igsuon. No? Wala nakabantay. So nakabantay siya, iyang gipadayag, nga to siya igsuon nga, ako biya to inyong igsuon nga gibaligya. Nabalaka mga kaigsuonan ang iyang mga igsuon, pero gingnan niya, ayaw mo kabalaka nga inyo kong gibaligya. Kaya nga akong pag-abot sa Ehipto, kabubuton ni sa Ginoo. No? Grabe nga realization kung ikaw to, gibaligya sa mga igsuon, di yun ka mo yung kabubuton, oy. Muingon yun ka, bibunalan ta ka be, kay kabubuton sa nigmang bunalan ta ka. No? Pero dili ingon ana, masabtan nimo kung magtuon kas Biblia, unsa day ang tinuod nga forgiveness. No, ang tinuod day nga forgiveness dili magbutang og bitterness. So that's what happened. So he asked about sa iyang father and his brother told him that buhi pa si Papa. No, buhi pa si Papa. So, ingon siya, inging na niya si Pero, okay, paaniya imong mga igsoon dinhi. So, sa ilang pag-uli, gipadalaan sila daghan kay mga balon. Umatod sa Bible. No, pag-abot nila, gisira nila si Papa Jacob, wala dayon motuo si kinsa, si Jacob. Busa ningon siya, kanang mga wagons diya sa gawas, si Joseph nagpadala na. Ingon dayon si Jacob, sakto na nga di ay buhi si Joseph. I will go and see before I die. Muna ingon niya, okay, buhi si Joseph. Mula adto ko, o gusto na ko makita. Dayon, si Joseph, sa dili pa ko mamatay. So, gikuhaan lang nato ang istorya, sa istorya ni Jacob, ni Joseph, siya maigsoon, ug atong gikonek sa atong kaugalingon. Okay? Kay nindot man na ug unsa day mensahe. Busa ka ganinang buntag gisgutan nato ni. No, gisgutan nato ang pinakaimportante nga pangandaman
nga sa dili pa ta mamatay. Sa dili pa ta mamatay, una, makita nato is, before I die, I want to be sure my salvation. Ha? Gani, kaning kaluwasan, utrohon ako, daghan mga tao moingon sila nga dili na mahibalan mintras buhi pa. Lisod no? Kundi ka gani kabalo nga buhi pa ka, samot na siguro patay na ka. Busa, salamat kay na ay Biblia. Kay pinaagis Biblia, diri di ay nato mahibalan nga mintras buhi pa ta, mabahibalo ta sa gitawag kaluwasan. Kay ang kaluwasan, nagisgot ka na, nga inog kamatay sa tao, dili na siya muadto sa impierno, kundi dito siya padulong sa langit. Amen? So akong pangutana karon, sure ba gyud ka nga makaadto kag langit? Ha? Busa gi-explain ako kaganina nga unsay pamaagi nga muadto tag langit. Usa ka na ka-importante nga desisyon nga buhaton sa tao mintras buhi pa siya. Kay sa panahon nga patay na ang usa ka tawo, di na siya makahimog desisyon. Pastor, unsa man nga desisyon? Desisyon nga iyang tuuhan og dawaton si Jesus Christ nga iyang personal Lord and Savior. Okay? Now, sorry. Dagan mga tao ko natagbo, may itungod sa pagdawat, imong pangutanon, kinahanglan nato dawaton si Kristo, ug tuuhan. Ang tubag sa mga tao, nakadawat naman ko, kano sa man, kada adlaw. Nakatagbo sa mana. Basta akong tubag, basahon nato ning bersikulo, ingon ko, basahon nato ning bersikulo Juan 1:12, kay ingon sa Bible, katong nidawat og nituo, mahimo siyang unsa? Mahimo siyang unsa? Anak sa Dios. So karon kung kadadlaw ka nidawat, kadadlaw ka kanimong anak. Pero kalang istorya ba, kung kadadlaw ta nagdawat, kadadlaw lugar ka nahimong anak. Kinsa sa inyo din nagmahimo sa inyong naong? Ha? The only chances nga mausab imong nawong kung mobalik ka sa tiyan sa imong mama. Kay dito buhaton ang pagmanufacture na sa gwapong nawong. Ang problema kay di naman ka makabalik. So katong niingon nga nadawat na kadadlaw, ang tinuod wa to nakadawat sa tinuod nga pagdawat. Wa to nakasabot sa kaluwasan. Amen? Busa, ako mo ingon ko sa inyo, nagdawat ko sa Ginoo February 8, 1987. Mauna nga panahon, nahimo kong anak sa Dios. March 28, 1976, mauna nga panahon, nahimo kong anak na bilong ko sa Ortega family. Uban sa inyo, nabilong mo sa inyong apelido, pero wa mo mabilong sa pamilya sa Dios. Ngano man, wa man ni dawat sa Ginoo og nituo niya. Ha? Kung naamay angayan bitaw pangandaman sa tao, mga Kristohanon, sa dili pa siya mamatay. Sa dili pa ka mamatay. Ang kaluwasan yun. Busa, kaning kaluwasan, importante kay ni. Kay ang tao nga luwas, malipayo na nga moadto simbahan. Ang tao nga luwas, malipayo na maminaw sa pulong sa Dios. Kay ang tao nga dili luwas, wa siya interest about the spiritual things. Wa ba mo matingala sa una? Sa wa pa mo maluwas, gi-invite mo? Wa kay excitement. But the time you have relationship with God, na-amaze ka. Ikaw, ang bana nga badlungon, maupay mo ingon, han, ato na ta, kay parang tamali. Why? Because you are saved. Ha? Nagtanaw ko sa akong kaugalingon, na ako'y duha ka anak. Mga Kristohano, nalipay yun ko. Kabalo mo nganong nalipay ko? Akong asawa luwas. Akong duha ka anak luwas. Unsa pa may kabalak anak ko kung mabiya miya ni kalibutan na? Busa karon nangandoy na sad ko nga mahimo kong milyonaryo. Ngano man, luwas naman ko. Ang uban, wa pa maluwas, nangandoy na mahimong milyonaryo. Unsaon man nimo na imong kwarta og limpirno kagihapon? Amen?
So unta mi yun ka salamat sa mensahe kong nadunggan. Kay sawa pa ko namatay, nakabaton ko og kaluwasan. Adto tas ikaduha. No, tanawa ang imong kinabuhing Kristohanon ba? Luwas na ka. Amen? Luwas na ka. Unsa may ikaduha nga gusto nimo gipangandoy sawa pa ka maluwas. Before you die. Number two, before I die, I want to experience God's blessings. Ha? Sa di pa ko mamatay, mo ni akong gidesire. Gusto ko maka-experience siya sa panalangin sa Diyos. Na? Just listen, I will explain. When we say blessing, blessings ha, o sa may pasabot anang blessings. Pero yung ganitag blessings means favor. Nakuha ninyo? Gusto ka maka-experience siya og pabor. Muna'y dagan mga tao, moingon sila nga happy ka ilang life, kay naa sila'y pabor gikan kang mayor. Pabor gikan kang gobernador. Pabor gikan sa mga kontraktor. Ha? Usa mo yun sila, away simba-simba, tanawa, bless kayo me. Ang akong gisulti karon, blessings from the Lord, dili blessings from the politician. So when we say blessings, God's blessing means what? God's favor. Kaya usay mag-mention lang tag blessings. Pero di nato kayo mapinpoint nga kana nga panalangin asa gikan. Ang aktong gustong masabtan karon is mao ni siya. Before we die, we can experience God's blessings. Mangutana ko sa inyo, unsay naa sa inyo karon? Blessings dili? Yes, blessings. Pero ikaduhang pangutana, is that God's blessing? Moingon ka karon, Pastor, we are blessed. We have a new car. Pero panahon sa Domingo, di kaabot simbahan. Naligog bets. Nagsuroy-suroy sa mall. Pero ipaistorya sa mga Kristohanon, we are blessed. Question, is that God's blessing? Later, you will realize what you have is not God's blessing. Kay nito ko mga Kristohanon, sa akong kinabuhing Kristohanon, gusto gyud ko maka-experience siya sa panalangin pabor gikan sa Ginoo. And I believe this, it's not the plan of God na ang iyang anak maglisod. Dili plano sa Diyos. Kaya ang plano sa Diyos, He wants His children to enjoy everything. But guess what? Mas grabe pa ang mga taong gasimba, way Ginoo, mas malipayon kaysa taong hinimba. Unta maghuna-una ka. Lord, dili ni mao. Nganong mas malipayon sila? Nganong ako nagsigig simba pero walay ako? Tanaw na tong bersikulo later. Ang pangutana nako karon dinhi is mon siya. Can blessing be known while still alive? Can blessing be known while still alive? Sibot pasabot, Pastor. Tanawa, may balaan ba nato nga malang kita sa di pa ta mamatay? May balaan dili. Because the Bible says so. Pero nga naman, pag abot sa panalangin, di pa ta may balo. We can determine that when we die, paingon ta gani. Pero nga naman, pag abot sa blessing, mura matag ungol, mura matag buta. We cannot even share to people about sa atong life nga nahimo tang Kristohanon. It seems there's no blessing at all. Can blessing be known while still alive? Ha? May balaan ba ang panalangin mintras buhi pa ta? Munang daghan kaayo mga tao. Okay? Daghan kayo mga Kristohanon, luwas, pero nagkinabuhi nga bintot-bintot. Ha? Panalangin, dili. Dili, panalangin. Dili, panalangin, dili. Dili, yun lagi.
Pastor, ang among manggong generation, ang among ginikanan before, pobre kayo. Kung sa ingani ni karon, kay pobre kayo sila. Hey, listen, bisag pobre sila, pwede ka nga dili masama sa ila. Ayaw tanawa ang nanglabay. Tanawa ang Dios kay siya'y tinubdan sa panalangin. Muna nga, wa man sila'y kaligo, di sa ka maligo. Ha? Di man sila manghilamos. Kaliwat sa di panghilamos, di sa ka manghilamos kay kaliwat. Hoy, panghilamos, hoy! Kaligo! Kung di sila maligo, ila to, ikaw kaligo! Kay para di ka mabutang sa kaliwat nga way kaligo. Ang plano sa Dios sa iyang makaanakan para maka-experience siya tag blessings. Kabalo ba mo, blessings is not by chance, but by choice. Ha? Ang panalangin, dili na tsansa-tsansa. Choices na sa tao if he can experience blessings in life. Blessing is not just a circumstance, but a choice. Blessing is not just something that happened to us, but also a choice we make. Kung gusto kag panalangin, pilian nga panalanginan ka. Ayaw pagbaklay-baklay din napunitan nimo ng panalangin sa dalan, paksyo. Naingon ana na sila kay nakakalot. Naay mga tao nga wa kakalot. Pero nakatuon sa tinubdan sa panalangin. Naay mga Kristohanon nga makaingon ka na unsa man ning mga tawanan eh. Pero naa sa mga Kristohanon nga sa dihang niabot ang kaluwasan sa ilang pamilya, dili lang they are blessed spiritually, but they are blessed materially. I believe we can determine the blessing mintras buhi pa ta. I'll give you verses and I hope it will help this to you. Kung sa gingon sa Bible, in Deuteronomy 28 verse number 1, ingon ang Bible, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently. Unsa nang word nga hearken diligently? Ang Cebuano ana, magpatalinghog sa masing kamuton gayon. Ha? Ingon sa Bible, thou hast hearken diligently the voice of the Lord thy God, to observe unto all his commandments, which I command this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations on the earth. Verse number 2. And all these blessings, did you see the word blessings? Shall come on thee. Mangutano ko sa inyo, are you saved? Niabot na ba ang panalangin sa inyo? Murag hinay, kaya murag gaduda ka? Ha? Ingon sa Bible, and all blessings shall come on thee. Pangutan na imong kaugalingon, luwas man ko, pero wak man niabot panalangin ako. Murag amo mang silingan hayahay kay sila way simba-simba ni kaya og luto ni daog pa gyud ako kawat-kawat wa gyud kadaog uy testing di ay kay pamasin na lang then pagkadaog niyon sa wow ani the blessing is come on us. Ha sa imong pagkakit tanawa karon ha, blessing kayo nga sa unang wala-wala yun ka. Pero sa dihang niabot ang may balita sa inyong kinabuhi. You are saved. Nakawitness mo o ginahilay, the Lord is blessing you. Ha? Kinsa sa inyo dire, nga sa dihang na imo kang Kristohano, nagmahay ka, kay murag napurot ng kinahilay kang purdoy. Na? Kay kung naa, atong ingnon ang inyong pastor, iripan. Iripan, friend, iripan. Nakapag-iingon sa Bible, an overtake day. So may bisayaan ng overtake. Nakakita na mong sakyanan ni overtake? Dili sakyanan mo overtake, blessing na. Amen. Kung saan pag-overtake, huwag magaling mo abot.
siya, dili lang blessing mo abot, and the blessing will overtake thee. Daghan mga Kristohanon, sige lang, o gupod sa panalangin. Daw, unang di kasimba. Mga Kristohanon, ang tanang panalangin, mo overtake sa imo, mo abot sa imo. Unsay nakita ninyo nga kamatuoran in order that the blessing will come unto you and overtake you. Unsay nakita niyo as far as Bible is concerned? If, ingon sa Bible, if, unsa na siya? Kung thou shalt what? Hearken unto the voice of the Lord thy God. Kabalo mo ngano ang panalangin, dili gyud mo abot sa ato og dili gyud mo overtake sa ato kay dili man gyud tingog sa Dios imong gipaminawan. Ang imong gipaminawan katong imong silingan nga sugaran. Apil lagi anang tarik, bro. Kaisa lang, bro. Bayran lagi na imong utang dito, bro, sa grocery ba? Taya lagi ni luto, bro. Sa kunsa na lang itaw sudlan para daw moabot ang panalangin. Paminaw, di na panalangin kay grabe kung siya na. Una kung ako ikaw, just enjoy while nakas kalibutan before you die. Just enjoy the blessings from God. But there is always requirements just to determine that blessings. Ingon sa Bible, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Nindot kaayo ang mga panalangin nga atong nabatunan sa wa pa ta mamatay, resulting sa pagpaminaw nato sa pulong sa Dios. Ha? Daghan mga tao, friend, di mo tuo that is blessing when we return the tithes. You don't believe that? Kabalo ba mo, when we return the tithes, you listen to this. I believe, ituog yun ko, dili spiritual blessing ang madawatan sa tao mag-uli sa kapulo. Dili. Ang blessing when we return the tithes is wisdom. Wisdom. Tagaan kasi ginong wisdom. Oh. Laliman ka, paghatag ni mong tithes, naka-income ka og 1,000, bright kay ka, moingon din ka 1,000. Iuli na to ning 10% kang Lord. Giuli ni mo no. Bright kay ka no. Pero ngano pag-abot sa 100,000 nga income, nabugo man ka. Perting buguan, bisa kung saon, di gyud daot ang cellphone, daot unsaon to. Pero wa ka kabalo when you give honest to the Lord, nagtangag ka, nag-promise ka gikan sa Ginoo nga iya kang panalanginan. Amen? Murag dili mo kumbinsi sa akong giingon da. Nga ang mensahe mga Kristohanon sa di pa ta mamatay dapat ma-secure nato atong salvation. Amen? Ikadua, sa di pa ta mamatay dapat maka-experience tag panalangin gikan sa Dios. Niyaw, ma-determine nato ang panalangin nga gisaad sa Ginoo. Kani, basahon daw nato tanan. Mateo 6:33. Ready? Ready. Ang gusto sa tao aning bersikulo, kana lang and all these things shall be added unto you. Di sila ganahan ang seek ye first. Di sila ganahan. Unya lakturan pa yun, but seek ye first. Di na basahon ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things diretso. Now, requirements to determine that you are being blessed. Promise. He said, and all these things, ako yung idugang ninyo. So, pangutana, mahibalaan ang panalangin sa di pa ta mamatay? Yes or no? Yes. Ang problema karon sa Deuteronomy nga itong gibasa, ang requirements, we have to listen diligently and obey all. Did you see the word all? Kabalo mo sa problema na, daghan mga Kristohanon akong namit, Pastor, sige man kong simba, Pastor, wa man kong ipinalingan. Sige lang kag simba, wa sa kay tight-tight. Paminaw ha, kung Kristohanon ka, ayaw pilia ang gusto nimo tumanon. Tumanon ang tanan.
tagaan kag trupe. Ang ihatag sa imos kumpanya, taman ra ka ugma si kag kalit. Ana. Ni apay giingon sa Bible, oh. A faithful man shall be abound with what? Blessing. Kaklaro, ana. Kinsay gisaaran og blessings? Saktan ninyong bersikulo ba? Kinsay gisaaran og blessings? Ito, faithful. Kung sa kung dili ka faithful, ayaw mag-expect og blessings. Simple. Ayaw. Kay di yun na matinuod. Kaya ang gisulti, ang ato man dire, before we die, dapat mahibalaan nato nga i-bless yun ta. Ang blessing, dili man by chance, by choice man. Kung saan na yung mga butang nga dapat nato buhaton in order. By the way, kung naa kay kwarta dire, wa jud ko kabalo sa mga membro dire ha. Wa jud ko kabalo. Malimot pa manggani ko asa dapit ning kantuhan eh. Based on my experience sa mong simbahan, usahay daghan mga tao nga hinay-hinay na iana sa Ginoo, iangat sa Ginoo financially. Ha? This week, 2 weeks ago, nakamit ko og Kristohanon sa Bukidnon. Ingon siya sa ako, pastor. Sa tinuod, pastor, gipa-experience gid mi sa Ginoo, pastor, og blessing materially. Oo. Nami katubhan. Ya. Kuan gid, pastor, hayahay, palit mig bagong sakyanan. Pero pastor, nakabantay mi. Lately na lang nakabantay mi. Nga murag dili na mi magpa-istorya sa pastor because of our money. Hello. Kung iangat ka Ginoo sa pangalatianon, ko'y paminaw sa imong pastor. Murag ko'y friend. Murag, kinsa man ka pastor? Sigar ka yaw-yaw des pulpito. Sa tanang mga amutan, kami imong sundolon. Kinsa man na isultian sa pastor nga mag-amutay? Ayaw pag i-bless ka sa Ginoo. Keep listening. The Bible says, listen diligently. Niabot ang panahon, pastor, sige na may kalit sa simbahan. Pero niingon siya, ang panalangin lang yun, pastor, kay wala iburot sa Ginoo. We humble ourselves before God. And right now, hinay-hinay sila kanat sa Ginoo. Hinay-hinay sila. Another verse. Kinsay ang ngayon panilanginan? Kana, mag-fitful ta para sa di pa ta mamatay, maka-experience tag blessings. Okay pa mo? Ignon ko ginis Pastor Louie, di na na-invite tong Pastor Salde. Ingon niya laing bersikulo. A blessing if ye obey. Klaro kayo ang mga bersikulo para ma-determine nato nga samtang buhi pa ta og sa di pa ta mamatay, we enjoy blessings from God. A faithful man shall be abound with what? Blessing. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall what? Be added unto you. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and a curse. I will explain. The word curse. Kung sa inyo nasabda na sa Bisaya ng curse. Tunglo. Tagay ko example tunglo. Di ba, may yung yawa ka. Marag tunglo na. So, kung di daw ka, kung mag-obey ka, blessing. Pero dili ka mag-obey, tunglo. Para dili kayo sakit. Yan yung kapiste ka, yawa ka. Dili sakit. The word curse means consequence. Once you will not obey, the consequence is this. There's no blessing. Kinsa may gi-expect ninyo nga mag-harvest? Tell me. Ha? Kinsa gi-expect ang tao nga mag-harvest? Simple kayo, katong nagtanong. Ano mag-expect mag-harvest? Huwag ka nagtanong. You expect blessing if you obey. If you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I command you this day, to go after other gods which you have not known. Unsay gingon sa Bible? The blessing of the Lord, it make it what? Rich.
and He addeth no sorrow with it. So karon, moingon ka, di ka kasimba, kay blessing, hello, tanawa ko, why simba-simba, pero naay blessing, oy, lahi ang gisulti sa Bible. Ang panalangin sa Ginoo makapadato og dili magdala og unsa sorrow. So tanawon sa nasa imo karon, happy ba ka or naging sorrowful ka? Ikaw na dahil mag-decide. Di yun ni blessing. Kamo mga dalaga, di yun ka paminaw. Tagaan ka o gwapo kaayo nga guideline sa pastor. Gaday, ayaw gyud ning unbeliever. Ayaw gyud. Kaya ang Bible nag-ingon ana, amen? Imo ging gisupak. Gisupak gyud nimo ba? Ha? Gisugot gyud nimo. Kay di ka mo tuo sa gisulti sa Biblia. Sa dihang gisugot nimo, naginahinay na sad ang unbeliever og take advantage nimo. Nga wa nimo na experiencehan sa una, sa wala pa mo nag-uyab og sa dihang nag-abide ka sa principle sa Ginoo. Once you disobey, diya ka ka-realize na anay mga guilt inside because you disobey. Di ka na makaingon na kanang imong nauyab karon nga unbeliever is blessing to you. Nagsugod na dayon og istorya, simba-simba kahap sa inyong simbahan na magbulag yun ta. Di na kakabulag, kay nga naman. Una, makaingon ka. Murag di na give me blessing. Murag nag-antos na ka. Kung ako nimo, pangitag Christian, pakita mag-antos, kaya Christian blessing na. Pero usay, supakon mangyod sa Kristohanon. Kay para sa iya, mauni iyang enjoyment. I don't care sa imo pastor, I don't care sa imo ma'am. Ang importante, happy mi karon lang na. But there is a curse as far as Bible is concerned. Amen? It make it rich. Ako naman siguro ning nahatag sa inyo to determine the blessing of the Lord. Niyaro, the blessing of the Lord will not bring kasubanan. Amen? 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 Amen. Ang panalangin sa Ginoo di na magdala sa imo kasubanan. Ikadua, ang panalangin sa Ginoo dili na makahimo sa imong hambugiro. Ngano sa una di man kahambugiro? Karon na kay panalangin mo ra naman kahambugiro. Sa una pinaana pa ko, pero karon na nakikutok na o. Amo brad. Uy, nausab. Sultian ta mo, makausab di ba yang kwarta? Makausab yun. Ha? Dili ang panalangin nga gikan sa Ginoo, dili na magdala kasukanan. Ang panalangin sa Ginoo dili na makapahambugiro. Ang panalangin sa Ginoo dili na maghimo sa imo nga magpalayo sa Ginoo. Kung unsay naa sa inyo karon pero gitudloan ka magpalayo, igna gyud ginurod, di gyud ni blessing ba? Nganong di naman ko ganahan mo simbahan. Kung bitaw na kung Kristohano ka, ayaw himong appointment sa mga tao sa gawas. Kung Domingo, you tell them, unya na, magsimba kay nanimba sa amin. Unya na. Ang problema sa uban, kay kung pinista man kayo, bisag simbang dako, inuunta ang atuan, oy, kalagsaon ra ni, basig mawala ning opportunity. Wa ka kabalo, nga ginahinay di ka pagpalayo sa Dios. Amen? Pagpahinay-hinay ka. Kaya nga naman, dili mauna ang panalangin sa Ginoo. Okay pa akong oras. Dugangan ako para makatulog. So, what's number one? What's number one? Before I die, I will what? Sure my salvation. Are you saying? Ikadua, before I die, I will experience God's blessing. Pangutan, na-experience na ba ninyo? Kung wala pa, chances na ninyo. Chances na ninyo. Napoy pa kumangkol. Bata pa. Negosyante kay gutok. Nagtrabaho bangko, niundang kay negosyo. Ora gini akong giingon sa iya. Kinako, Iboy, kung naay mga tao mangutana sa imo,
nganong naingunana ka, punta ang imong isulti, ingunani, tungod sa Ginoo. Kay daghan kay mga Kristohanon sa diyang gipaburot na sila sa panalangin. Ang i-advise nila, maningkamot na Brad. Maningkamot na gito, Brad. Maro gina, maningkamot, Brad. Brad, gitistingan ako, Brad. Duha ra gid kabuk akong tulog. Duha ra ka oras akong tulog. Akong trabaho, in-house. Wasinso gyud ka. Tanaw na to, padayon na ng 2 ka oras, tanaw na to. Di na mo puputi kay magdugo. Pambuki. Bisan pag matulog kag daghan, unya imong giklaim ang Ginoo. Hoy mga Kristohanon, lahi gyud na pag ang kamot sa Ginoo magpanalangin ug imong kamot mo panalangin. Delikado ang kinabuhi Kristohanon nga naanad ta nga paningkamot, paninggoro, panitiil. Delikado na. So gusto ta maka-experience sa panalangin sa Ginoo, dili maningkamot. Maka-experience ta sa panalangin sa Ginoo because we try to obey and be faithful to Him. Maunta na. Kay nituo ko mga Kristohanon, He is the source of all the blessing. Katapusan. Before I die, I want to be sure my salvation. Before I die, I want to experience God's blessing. Number 3, before I die, I want to be used by God. Before I die, gusto ko nga magpagamit sa Ginoo. Ha? Naba na sa inyong listahan? Busa sa akong mga lines din is this list in your life? Ha? Naaba ni sa imong listahan sa imong kinabuhi nga Lord, gamita ko Ginoo. Who do you want to use you? Kisay gusto nimo mo gamit nimo? That's my question. If you don't let God use you, others will. Kung di ka gusto nga magpagamit sa Ginoo, lain mo imo gamit nimo. Kung di ka magamit sa Ginoo, gamiton ka siyawa. Kung di ka magamit sa Ginoo, gamiton ka sa kalibutan. Busa mo ingon ko sa imo karon, sayang ang imong kinabuhi. Nga ang nagbuha wala naka-eksperyensya sa tinuod nga benepisyo. Mga Kristohanon, ang tinuod unta nga malipay sa atong kinabuhi, ang Ginoo nga naghimong nato. Pero tan-awa unsay nahitabo, dili ang Ginoo. No, dili ang Ginoo. Munang, who is the person that God has the right to use? Pangutana ka na, kinsa man ang tao nga ang Ginoo naa siya ay katungod nga mugamit niya. Mangutana ko sa inyo, nabay katungod ang Ginoo mugamit nato? Naa wala? Naa. Nga naman, siya may naghimo nato. Abi ninyo, kung ang mga tao lang nakasabot, mahitungod sa Dios, dili lang ingani ang mga manimbahay sa mga Baptist Church kung nakasabot. Wa man kasabot. Kaya nga no, naglingkod pa lang diha kaninang buntag, naguna-una na nga muli. Mo pa gani pagkantas first nga song, lingi-lingi na, kansan ni mahuman. Uy, pag-sure, oy. Iset ang inyong mind, pag Sunday, walay makadisturbo, diha gyud ang atong una-una sa simbahan. Because mauna nga panon, we want to express, we want to practice faith, believing nga ang atong Ginoo nga naila, angayan siya simbahon, angayan siya alagaran. Pangutana, kinsa man, who is the person that God has the right to use? Kinsa man. Nawala ang atong TV. Mas maayo ng a desire to be used by God
starts with a personal relationship with God. Abi ninyo, katong mga tao nga wala sila relationship sa Ginoo, wa gyud tay desire nga magpagamit sa Dios. Tama dili. Tama na, pagtama na lang mo kay mo gani tama. Oh. Maglibog ta ba? Nganong di magini sila magpagamit sa Ginoo? No, ngano? Ay, simpre, mao ni siya ang kamatuoran. Ang tinguha nga mamagamit kas Ginoo, magsugod na sa panahon na kay relasyon sa Ginoo. Busa tanan nga mga tao nga luwas, magsugod na sila magpagamit sa Ginoo, magpagamit sa tukar sa instrument, magpagamit sa ganina blessing kayo as I observe sa inyo din he. Mauli ko nga dala-dala na ako ang mga butang matun-an ako din eh. Friend, usay mo kayo selfish rin ko may pastor ba eh? Gusto na ako ra goy mag-lead sa silent prayer. Gusto na ako inganani pero dili sa inyo, you are delegating something na uban sa inyo magamit yun ba? Ako mauli ko nga gamiton na ako itong mga palahubog eh. Sayang itong mga palahubog ba? Hindi magamit. Kanang desire na magpagamit sa Ginoo, hindi na siya magsugod sa ingon ni pastor, brad, dili ka kay bisag kung saon ka o wa kay relasyon sa Ginoo, wa kay desire. Wala gyud. Muna nga magsugod na siya mga Kristiyanon. I hope ang tanan na ay relasyon sa Ginoo. Amen. How to have relationship with God? Unsaon nato? Simple kayo nga nakabaton tag relasyon sa Ginoo. Atong dawaton og tuohan si Jesus Christ nga atong manluluwas. So, whom does God wants to use? Kinsa man na sila? Tanaw na tong mga bersikulo and after these verses will be done. Okay? Ingon sa Bible, in the book of 2 Timothy chapter 2 verse number 19, ingon sa Bible, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Okay? Kanang foundation nga gikan sa Ginoo, principle, mubarog yun na, magpabilin yun na. Having this seal, the Lord knoweth them that are His. Yan na. Kabalo ba mo? Bisag mo ingon ka, iya kas Ginoo. Pero mas nasayod ang Ginoo kinsa iya. Did you see that word? The Lord knoweth them that are His. Ayaw yun pag-ingon nga, iya yun kus Ginoo, gasimbag ko. Iya kus Ginoo, kay basta mo ingon ang among pastor abutan, ako'y pinakadako. Pag-sure, basi ginamong girora na. Kaya ingon sa Bible, ang Ginoo nahibalo kung kinsa iya. And let everyone that nameth the name of Christ depart from. Nakita ninyo ang verse nga ang pundasyon sa Dios magpabilin gyud na. No, mubarog yun na. Busa gi-illustrate niya in verse number 20, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. So may bot pasabot na pastor. Kabantay mo sa atong balay, dili tanan parehas ang mga vessel nga nasa atong balay, na mga sa among balay naagid ni plato pang bisita, friend. Pang bisita gyud na, dili na pwede gamiton kung di ka bisita. Ngano ingana man pastor, ingana man babaye. Kamong mga babae ingana biya mo. So kamo kitang mga bana, di na nato nasupakon kay mag-away man ta. So naayod na mga plato, na mga baso kay pangbisita gyud eh. Ingon ko sa asawa, hayas bisita. Kita'y tagiya sila may gwapong plato. Ayaw lang kay mga bisita special kaya na. Kita naman nagbalay. Sa among balay, duha mo CR friend. Tos profit chamber kasaka man sa ano, tos pika sa amo disulod. Muingon din na si Mrs. Ayaw gamita. Ayaw niyo to gamita tong CR ha. Saan man ay naamong balay, hindi matagamit sa CR. Di na lang supakon kay asawa, babae pa yun. Kay kung inyo na supakon mga bana, murasan mong babae. So, ingon siya sa dako nga balay daw na ay mga panudlanan. Ang uban gold, ang ubang silver, ang uban wood, and some to honor, and some to dishonor. Okay? And verse number 21. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor,
sanctified and meet for the master's use and prepared unto every good work. So, naagyoy mga vessel nga kanang intended sila nga gamiton. Ha? Munang sa balay. Ato-ato lang nga ako masaniimon sa mo. Di ba mangayo tao, baso, pritag tubig. Basta tagaan ganit mo o baso nga nay hawiranan. Kamo, asa man mo inom anak? Magdala ko sa inyo. Asa dapat nga part anak? Yan, lingin mo na, lingin. Kung mo anak ka, normally anak, so, yan, inom. Sa kadugay anong basuha, sa kadaghan sa digamit, halos na puno na naimnan sa ngabil. Ang pinaka-safe yun kayo, mawag yun na nagamit sa ngabil. Kung asa itong bunita, nandiyan kayo, no? Huwag yun ikamit yan. Safe yun kayo na. Eh kung may bunitanan, kasi kasar man ito, no? Ha? Ako sana. Okay? Ako sana. So, ang point nato mga Kristohanon is, naagyoy mga tao nga gamiton sila sa Ginoo. Dili pwede nga moingon dragyod ka nga, agamita ko Lord! Diingon biya ang Bible, ang iya, depart from iniquity. Dapat, para gamiton ka sa Ginoo, dapat limpyo ta. Wala na nagisgot o perfection. Pero nagisgot na, may tungod sa kinabuhi pa nga. We try our best to live so that God can use us. Mga Kristohanon. Unang, before I close, mag-close na gid ko. What does God wants to use? Whom does God wants to use? Number one, those who are willing. If you are not willing, God will not use you. I hope ang tanan nga naa dire nga nag-participate sa ministry sa Ginoo, it started of your commitment, Lord. Gamita ko, Lord. Gamita ko. Ha? Ikaduha, those who are obedient. Mga Kristohanon, kung dili ta obedient, magpabilin tang disobedient, dili gyud ta gamiton sa Dios. Ikatulo, those who trust Him. Those who trust Him. Unta mauli ta karon nga gabi nga mapasalamaton ta sa Ginoo. Una, nga sawa pa ta mamatay, nakasabuta o nakadawa tas kaluwasan. Ikaduha, sa di pa ta mamatay, mangandoy ta sa panalangin sa Ginoo. What a blessing ang mga Kristohanon ani nga simbahan mag-enjoy sa panalangin sa Ginoo. Mag-enjoy. This year, na-amaze kayo sa gibuhat sa Ginoo sa simbahan diin ko gibutan sa Ginoo. I will talk about material blessing to you. Yes, this year. Nag-took over ko sa simbahan 2010. Grabe kalisod. Ang mga sagbot sa simbahan nga akong gitik over, friend. Gani, friend. Gani katagas kay murag na-discourage na gyud ang pastor ba. Di na siya kabalo man limpyo, hangtod nga nihawa siya, we sent him out as a missionary. Then, hinumduman ako. Ang mga Kristohanon, murag tulo ra gyud kabuk motor at that time. Tulo kabuk motor. So I keep preaching about let's obey God, let's follow God, let's do this because this is what God wants us to do. After 15 years, na tinubluay, gani, na-mention ako sa inyo, I teach about giving because there is always blessing when we give. 11 families ni Hawa, kaya sila ganahan sa katudluanan sa paghatag gikan sa Bible. Kaya ilang gusto sila magbuot. Basaha maayo imong Bible, ang paghatag nga gisulti sa Bible, dili ikaw magbuot. Ang Dios nga magbuot. Muna usahay, di ka malipayon ng simbahan kay panahon sa tithes, ikaw may nagbuot. Asa itong nagkiling-kiling, moro ito yung pilion. Hoy, dili! Ang Diyos ang magbuot sa giving. Mao ba, pastor? O mao na? Kanang tithes, Ginoo mo'y nagbuot, ana. Dili na, ikaw, dili kita. Na, sa diyang nakadawata sa atong income, 10% ana, atong iuli sa Ginoo. Amen? We practice first fruit, 1 month salary. Naanas Bible, dili ang pastor may nagbuot, ana, it's the Lord. Ang giving nga naa sa Bible, nga murag kita'y magbuot, kana ra yung offering.
Ha? Nga naman, kinsa sa inyo ni adtong patay, kunya na diha ibutanganan nga limos, kunya ibutang dito nga ang dapat mag-visit diri 1,000 yun. Wala. Wala in taon. Nanong wala man, kay limos man na, but pasabot, ikaw mag-decide how much the amount. Amen? Naay mga tao, isa ganan, nanghawa sila man, nanghawa. Kung si kapamilya, nanghawa. Ipangutan ako sa libro. So, ano nanghawa ba ito sila? Abot? Nangalan ko abot? Kung ano na din, Brad? Katong nanghawa dire, okay ra na nanghawa, nalitag simbahan, nagtarong sa ila, nagpaday sa Christian life. Pero kanang nanghawa, kunya niladlad. Di na mo simba, magbaklay, ladlad na kinabuhi. Ayaw igna ako'y sayo! Ayaw igna ang simbahan sayo! Ang nanghawa ko'y sayo! Ba't ang Ginoo nagpuli og mga tao? Kabalo mo? Blessing kayo. Just this year lang, God allows us people being blessed by the Lord, added 8 nga mga sakyanan sa mga member. And those people is really try to be faithful to the Lord because there's always blessing in faithfulness. Amen. Muna, nagtanaw ko, so sige na ko balik-balik din eh. Nakita na ako, you started blessing from God. I believe blessing is coming. And more blessing is coming to you as long as try to be faithful to the Lord. Nga naman, sayang kayo. Naluwas na ta, kunya nagpabilin paghihapon ta, ang bilin panipayon, kaya wata kadawat sa panalangin, mamatay ka, nagpungkot man eh. Tanos mo ba, mungkot kayo. Alam ni mungkot, gawa ka tayo sa panalangin. Ang ubang sa grabe experience siya, di na din magpungkot, kasi patay na si Grace. Kumbaga dayon, i-bless mo muna because mo ito. Ang katong nagbungkot, sure to, wa to gi-bless. Amen? So tulo ka butang akong na-share sa inyo, no? Before I die, I want to be sure my salvation. Are you? Before I die, I want to experience God's blessings. Before I die, what's number 3? I want to be used by God. Mga Kristohanon, sayang kayo atong kinabuhi. Kalibutan mo imo gamit. Sayang kayo. Paggamit sa Ginoo. Sige niyo madunggan ang giwali sa inyong pastor, well done thou good and faithful servant. Asa man na gi-perform, there is kalibutan. There's kalibutan. Nag-announce inyong pastor kaganina, mga Kristohanon, you listen to the man of God and follow as long as it is in the Bible. Sundon. Kay ngano, mahimong meaningful ang kinabuhi kung atong ma-perform ang mga butang that God wants us to do in this life. Christians, we have only one life. Usa ra gyud atong kinabuhi. Unta atong i-inline ang mga butang unsay gusto niya sa atong usa ka kinabuhi. Amen? Mamatay gyud biya ta. Walang ta kabalo kanos Pero anytime ka na mahitabos tong kinabuhi. Close your eyes and bow your head. Manindog tang tanan karon nga hapon. And because of time, napagyud unta ko i-share sa inyo, idugang para madugangan ang mga butang nga kinahanglan ta maging aware nga sa dili pa ta mamatay. Kaganinang buntag, nag-share ko sa inyo that before I die, I want to be sure my salvation. If that salvation is already sure, the one thing you need to do is to be grateful to the Lord because ang uban wa sila nahibalo pero ikaw nasayod ka. Number 2, before I die, I want to experience God's blessing. If salvation atong mahibaluan, I believe ang panalangin pwede nato mahibaluan. And lastly, tonight, unta na sa atong kasing-kasing nga moingon ta before I die, I want to be used by God. I want to be used by God. As you bow your head and close your eyes, it's time that the altar is open for you to come and to the Lord karon nga gabi. Kung naakay duulan, istoryahi ang Ginoo. Istoryahi ang Ginoo. Kay kaning tanan atong gihimo para ni sa Ginoo, mga Kristohanon.